Namatay na naman ba ang bago mong biling halaman? Ito yung 5 hidden reason kung bakit namamatay ang bagong bili mong halaman. Hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Number 1 na reason kung bakit namamatay yung bago mong biling halaman ay dahil hindi mo chinecheck yung roots niya bago mo siya bilhin. Siyempre, sabi nga ng mga expert, yung roots say it's all. Sabi niya, pag nakita mo yung roots, doon mo makikita kung anong nararanasan niyang sakit, nararanasan niyang yung pagtutunaw, makikita mo agad doon sa roots. Kasi kung hindi healthy yung roots, may nakikita kang natutunaw na roots. Kung kakaunti yung roots, ibig sabihin nun, hindi siya pa ready bilhin or ilipat sa bahay nyo. Lalo na kung ang pagbibilhan mo ay malalayong lugar, yung iba yung klima doon, tapos iba rin yung klima mo dito. Unlike na parehas yung klima nyo, kunyari magkapit bahay lang kayo o malapit lang na garden sa inyo, caring mabuhay yun sa'yo. Pero ang 50-50 ay kung yung kung kunyari nabilin mo siya sa Tagaytay, medyo malamig ngayon sa Tagaytay, hindi katulad dito sa atin sa Maynila, ay iba ang klima, gawa ng mainit dito, konti lang yung humid, hindi masyadong ma-humid or super init talaga, lalo na pagtanghali. Iba ang klima natin sa klima ng Tagaytay. So kung ganon kalayo or ganon kaiba yung klima doon sa napagbilhan mo, malamang sa malamang kailangan mo muna siyang i-incubate. Hindi mo siya pwedeng pagkagaling doon ay diretso na agad display na agad dyan sa pwesto mo. I-incubate mo muna siya, katulad sa mga expert na pag bumibili ng mga halaman galing sa ibang bansa, ini-incubate muna nila yun sa malaking lagayan nila para mag-acclimate muna dito sa pwesto nila, sa pwesto natin sa Pilipinas, bago nila unti-unting bubuksan yung incubator o yung pinaglalagyang plastic, anong tawag dun, container, bago nila ibebenta yung mga plants. So pagkagaling sa sa seller, i-check mo muna kung maganda yung roots, kung healthy yung stem, kung healthy yung leaves, kung ang leaves ba ay may nagtutunaw na leaves, kung may mga fungus or fungus gnats or mga nilibags ba yung dahon niya. Wag yung bibilhin mo, pili ka ng ibang halaman na mas healthy kaysa dun. Number 2 na dahilan kung bakit namamatay yung plants na bagong bili mo ay dahil sa placement mo, wrong placement. Baka kasi ang pinaglagyan mo ay masyadong mainit na kagad, katulad sa mga nababasa kong mga comment doon sa video kung silum. Ayun. Yung silum kasi, syempre nakikita nila na pang outdoor yung silum, yung pwede na siya kaagad painitan. Pero pag bagong bili pa lang po yung silum, pwede siyang outdoor, pwede siyang painitan talaga. Pero pag bagong bili mo pa lang yung silum na galing sa kung saan mo nabili, hindi mo alam kung saan siya nakapwesto or sa online ka bumili, wag mo muna pong painitan. Kasi pag pinainitan mo yan, sunog agad talaga yung dahon yan. Masasayang lang yung mga dahon niya, agad masisira. Pero yung silum naman kasi, ang maganda dun, kahit maglagas yung lahat ng dahon niya, basta healthy yung roots, basta may stem pa dun, hindi pa nagtutunaw yung stem na kadikit ng roots, magkakaroon pa siya ng mga bagong dahon. Tapos pwede mo yung ganon, pwede mo yung kunyari naglagas na yung mga dahon ng silum mo, pwede mong i-direct yun sa sunlight. Kasi yung mga bagong dahon na lalabas nun ay acclimated na, pwede na siyang mainitan, hindi na yun magsusunog. Pag nasanay na yung halaman natin sa mainit na pwesto, hindi na siya masusunog kahit anong init pa ng araw. Kahit na ganito kasi ang init ngayon, nag-iiba na, diba? Na 10 pa lang, super init na, nakakapaso na talaga ng dahon ng halaman natin. Unlike dati na 7 to 10, pwede mo pang painitan ng morning sunlight. Morning sunlight pa ang tawag doon sa 10. Yun nga lang ngayon, hindi na ganon. Medyo mainit na talaga. Yung mga silum ay nagtatribe sa ganon. Kailangan mo lang siyang dahan-dahanin i-introduce sa sunlight. Gradual na. 3 days sa morning sunlight na alas 7. Sunod 3 days ulit sa morning sunlight na hanggang 9 or hanggang 10. Dahan-dahan lang. Hanggang sa ma-tolerate na yung init. Hanggang sa yung init ay pwede na siyang maghapon. Dahan-dahan lang. Every 3 days, every 1 week, ganon. Lipat mo siya sa naiinitan ng kaunti. Tapos, balik mo na naman sa hindi masyado. Parang ganon lang. Kasi, ikaw naman, kung mabibigla ka, diba? Kung sa tao din, kung mabibigla, ay, maano ka rin, may heat stroke ka rin. Kung sanay ka sa aircon, tapos may initan ka kaagad, heat stroke talaga ang abutin mo. Same with plants, ganon din sila. Kasi may mga stomata sila na nagugulat or parang na cultured shock din pagka nag-iba yung environment nila. Number 3 na hidden reason kung bakit namamatay yung bago mong biling halaman ay dahil nire-repat mo siya kaagad. Huwag mo munang i-repat yung plants mo na bago, lalo na yung mga galing sa ibang bansa or yung mga medyo pricey, mga rare na plants. Huwag muna kasi mamamatay pa yan or
kung magagalaw mo pa yung roots, napagod na siya sa biyahe, magagalaw mo pa yung roots, matutuluyan talaga siya, mapapagod siya. Ang danas ko kasi dito sa mga Monstera Constellation ko na to, pagka galing sa ibang bansa tapos repat mo kaagad, doon siya naglulusaw. Lusawin kasi yung mga Monstera Constellation. Lalo na kung yung plants na binili mo ay iba yung pinaglagyan or iba yung lamig or temperature na pinanggalingan niya, tapos ililipat mo dito sa atin na mainit ang pwesto, doon siya nagko-culture shock. Pagka naripat mo kaagad, ginalawin mo yung same sa sa mga crotons, kunyari mainit masyado yung pinanggalingan niya, tapos super lamig naman nung pinag-anuhan mo dito sa pwesto mo kasi nasa Tagaytay ka or nasa Baguio ka, ay naku be, di siya magta-thrive ng talagang magkakaroon ng bagong dahon agad. Inaabot ng 2 months. Pag maganda yung rooting system mabubuhay yun, pero pag pangit yung rooting system, matutunaw pa yun. So wag muna natin repat ng repat. Check mo muna yung roots, check mo muna yung potting mix, kung pangit ba yung potting mix niya. Kasi pag puro rice hull din, syempre yung mga nabibilhan natin sa garden ay puro rice hull. Minsan puro rice hull lang. So pagka nilipat natin dito sa atin na hindi pwedeng puro rice hull lang kasi hindi mahalumigmig dito. Kailangan talaga medyo nagmo-moist yung potting mix na kailangan natin lagyan ng loam soil or yung mga kukupit kasi iba yung pwesto nila sa pwesto natin dito sa bahay. So check mo muna yung roots after 1 week or after 2 weeks. Pagka nakikitaan mo siya na hindi nagkakaroon ng bagong dahon or mas maigi na siguro mga 3 weeks, less than a month, pwede mo na siyang iripat. Depende yun syempre sa halaman. May mga halaman din naman kasi na kailangan mo nang iripat. Kung super rooted na talaga yung nabili mong halaman, pwede mo na siyang iripat. Kasi yung mga snake plant, pag super rooted na talagang nabili mo sa garden, tapos iwi mo sa bahay, pwede mo na siyang iripat. Hindi siya matutunaw, hindi siya mamamatay, hindi siya magkakaroon ng mga pagtutunaw na dahon or pagtutunaw na ugat. Kasi matibay yung mga snake plants. Yun nga lang, syempre, kailangan pa rin nila ng yung hindi sila or makapag-thrive muna sila or muna siya, acclimate muna siya sa pwesto mo bago mo siya iripat. Mas sure yun na magkakaroon sila or mabubuhay sila, magkakaroon ng mga bagong dahon, bagong ugat. At baka mali yung soil mix na ginamit mo. Baka masyadong compact yung ginamit mong soil mix or baka naman puro naman kukupit yung soil mix. Depende yun sa halaman. Mas maganda, alamin mo muna kung anong halaman yung para dun sa ibibigay mong soil mix. Tapos, ang pot na gagamitin mo rin sa kanya, nakadepende rin yun dun. Pag mali yung pagre-repat mo, pagka mali yung gamit mo ng pot, masyadong malaki or masyadong maliit naman para sa kanya, dapat ang gagamitin mong pot ay 1 inch or 2 inch lang yung laki para dun sa roots niya. So, kunyari ganyan kalaki yung roots, ganyan lang kalaki, 1 inch to 2 inch lang. Huwag masyadong malaki, huwag naman super liit kasi nasasakal din yung paglaki nila dun. Kung puro roots na yung nandun, konti na lang yung potting mix, hindi rin magta-thrive yung plants natin. Mabilis din siyang magde-deteriorate or magtutunaw, magbabrown yung mga dahon, maglulusaw, mauuhaw kung laging nauuhawan, kung laging nauubusan ng tubig yung halaman mo. Kasi puro roots na nga yun, wala siyang moist na nakukuha dun sa potting mix. Lusaw or magdadry yung mga dahon nun. So sayang. Number 4 na reason, hidden reason kung bakit nagtutunaw or namamatay yung mga bago mong plants na bili ay dahil hindi pa fully acclimated yung nabili mong plants na yon. So check mo muna, tanungin mo si seller ng maraming beses, mas maigi bago mo sila kunin kunyari galing sa ibang bansa yung nabili mo, lalo na yung mga Thai Constellation, ipa-acclimate mo muna sa seller bago mo kunin yon. Kasi danas ko yan sa kanila, 3 Thai Constellation ang namatay sa akin dahil hindi pa fully acclimated. Pagdating dito sa akin, wala kasi akong yung malaking, anong tawag doon, yung malaking container para yung plants ko na yun kasi matangkad. So ang ginawa ko, pinlastic ko na lang siya kasi hindi pa siya acclimated. Kaya nakapagpa-try pa ako ng cuttings niya kasi pinutol ko na lang. So kasi naglusaw yung mga yung iba niya, pinutol ko yung mga hindi pa nalusaw. Doon ako nakapagpa-buhay ng mga Monstera Constellation. Pagkagaling sa nadala talaga ako doon sa seller na yun kasi akala ko acclimated na siya, sabi niya kasi syempre maniniwala tayo sa ganun. Pero mas maganda natatrack mo kung talagang pa-acclimate niya doon sa pwesto niya bago mo kunin para sure kung bago ka palang mag-aalaga ng halaman, mas maganda ang kukunin mong halaman ay acclimated na. Kaya mabenta yung mga lokal na halaman kasi hindi naglulusaw sa bago mong bumibiling halaman. Kasi pagka yung mga
Pag expert ka na, kayang-kaya mo na makapagpabuhay ng plants, alam mo na kung paano sila alagaan, alam mo na kung paano ipa-acclimate dito sa pwesto mo. Siyempre, gugustuhin mo talagang bumili ng kung ano-anong mga mamahali na mga rare. Pero pagka bago ka pa lang, beginner ka pa lang sa paghalaman, mas maganda pag bibili ka ng mga rare plants na mga galing sa ibang bansa, ng mga kunyari hindi mo pa siya sure kung mapapabuhay mo, mas maigi ipa-acclimate mo muna sa seller sa pwesto niya, tsaka mo siya ipa-deliver sa bahay nyo para sure na mabubuhayan ka talaga ng halaman, depende sa'yo. Number 5 na reason, hidden reason kung bakit namamatayan ka ng plants ay hindi ka nagre-research sa specific na plants na binili mo. Bago ka dapat bumili ng plants, ay nare-research mo muna kung mapapatry mo ba siya, mabibigay mo ba yung gusto niya, kung paano ba siya, paano ka ba magdidilig sa kanya, kung uhawin ba siya, or ayaw niya laging basa, ayaw niya nang laging dinidiligan, ganun. Depende sa plants kasi, iba-iba kasi yung plants natin, iba-iba yung plants, iba-iba din yung pag-aalaga sa plants natin. So, bago tayo bumili, mas maigi, research mo muna kung kaya mong ibigay itong mga gusto niya, same with crotons na kailangan, gusto niya yung naka-direct soil para mas yayabong siya doon, yung ugat niya kasi mabilis magkaroon ng mga, maraming ugat yan. So, gusto niya yung talagang naka-direct soil para hindi naglalagas yung mga dahon niya, para hindi nagtutunaw yung mga ugat niya kasi naglulusaw yung mga ugat ng natin pagka natutuyuan ka agad, mabilis silang magkaroon ng mga bagong ugat, mabilis din sila magkaroon ng mga bagong dahon, lalo na pag naka-direct sun sila tapos nakapasulang. Kailangan nila yung direct sunlight. Kung wala kang direct sunlight na mabibigay sa kanya, ibang plants na lang yung bilhin mo, yung suswak doon sa pwesto mo. So pagdating doon sa mga newly buy pa lang na halaman, meron akong 10 tips kung paano mo siya mapapatribe, 10 tips para hindi mo siya mapatay. Ayan, click mo yung video na yan.